Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection. Feeling mo ba malayo ka ngayong Pasko sa iyong mga kamag-anak? Feeling mo ba malayo ka sa iyong mga kakilala, mga kaibigan? Ngayong nalalapit ang araw ng Pasko. At feeling mo rin na tila ba malayo sa iyo ang Diyos, na kahit na araw-araw nagdarasal ka, linggo-linggo nagsisimba ka, mukhang hindi umaabot yung hinihiling mo sa Diyos sa langit. O feeling mo hindi ka talaga naririnig ng Diyos. So yun yung mga bagay na minsan pag broken po tayo, sobrang negative ang ating mga naiisip. Lalo na pagdating sa mga hiniling natin na hindi natutupad. Diba? Minsan dumarating pa sa puntong nagtatampo tayo sa Diyos. May nagtatanong pa, di ba kayong iba? May Diyos ba talaga? Hindi ba natutulog ang Diyos? Diba? Yan ang mga tanong na popular na pinag-uusapan ng lahat. Pero kung yung mga panalangin mo, hindi naman yan dinidinig pa sa ngayon, maghintay ka lang, baka malapit na, di ba? O may tamang panahon dyan para ibigay sa iyo ni Lord. Kasi ang Diyos mismo, guys, ang araw ng Pasko, ang ibig sabihin nito, ang Diyos mismo ang lumapit sa tao. Pagkatapos ng 1,000 years ago, di ba? Nagkasala ang tao. Imagine nyo, tayo na ang nagkasala. Pero dahil sa galit ng Diyos, sa kasalanan ng tao, magpasa hanggang ngayon, ang ginawa ng Diyos ay inilapit niya mismo ang kanyang anak, di ba? Ang ating Panginoong Hesus, para nga tayo ay ma-reconcile o makipagkasundo ulit o mas lumapit pa siya sa tao. Kaya sabi sa pangalawang Korinto, chapter 15, verse 18, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, at binigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. So guys, napakalinaw, di ba? Gaya ng sinabi natin na nung araw, di ba? Mula nung nagkasala yung tao dahil kay Eva at kay Adam, yung puot ng Diyos at galit nandun lang, hindi nawawala. Hanggat sa dumating yung panahon na ibinigay na nga ang unang Pasko sa ating mga tao, di ba? Ibinigay ng ating Panginoong Hesus para mamagitan, di ba? Para matanggal yung kanyang galit at manumbalik ang kanyang pagmamahal sa tao. Lumahal tayo guys, pero may galit lang sa dahil nga sa kasalanan ng tao. Kasi walang pwedeng, di ba, magpanumbalik nun. O walang pwedeng gumawa nun, kundi ang kanyang kaisa-isang anak, kaya ang ating Panginoong Hesus. So, imagine nyo, isang anak na binigay pa. Di ba? Binigay pa sa atin para lang matubos tayo sa kasalanan at maligtas tayo. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, nung unang panahon, bago pa nilikhain tao, di ba? Ang Diyos na yung unang umibig, di ba? Sa atin. At tayo, hindi tayo lumapit sa Diyos, siya yung lumapit sa tagal ng panahon. Kaya kung feeling mo ngayon, di ba, hindi nararamdaman ng Diyos ang panalangin mo, nagkakamali ka. Di ba? Dahil ito nga, di ba, sa galit niya, di ba, binigay pa niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal niya sa atin, para lang mas mailapit tayo sa Kanya. Tapos yung panalangin mo, hindi pa didinggin. Magantay ka lang. May panahon para dyan. Ang Diyos ay alam niya ang the best para sa'yo. Kaya tuloy mo lang yung pagdarasal, yung pagsisimba, hindi yan nasasayang. Dahil alam ng Diyos yung puso at isipan natin kung gaano ito kasinsir, katapat, o kaseryoso na humingi ng mga panalangin para sa ating sarili at sa ating mga pamilya. So, ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus, siya naging tulay
At ang magpasa hanggang ngayon, siya rin ang nagiging tulay sa ating amang nasa langit. Kaya, pero ngayong darating na Pasko, guys, di ba? Yung pagmamahal, yung pagpapatawad, gawin mo natin. Lalo na kung mga pamilya mo matagal mo nang hindi yan nakikita. Nagkatampuhan kayo, di ba? Meron kayong hindi na pagkasunduan. Taon na hindi kayo nakikita. Ito na yung right time. Itong araw ng Kapaskuhan o yung panahon ng Pasko na to para kayo makipagbati. Kalimutan ng lahat, di ba? Pahalagahan yung pagiging magkadugo, magkapamilya. Yan ang importante. Total, yung mga galit, palipasin nyo na lang. Lalo na kung matagal na panahon pa. Baka mamaya, magsisi ka pa, di ba? Baka hindi mo na abutan yung kamag-anak mo na yan. Yung kapatid mo, yung nanay mo, di ba? O kamag-anak mo na kung saan ay nag-away kayo o ng kaibigan mo. Kaya napaka-importante po na sa ngayong pagdating ng Pasko, di ba? Lalo tayong lumapit sa Diyos na kung saan siya na mismo lumapit para sa ating lahat. Kaya yan po ang lagay natin sa ating puso't isipan na ang Diyos nandyan lang. Lalo na ang ating Panginoong Yesus, handang tumulong, handang umalalay, handang sagutin lahat ng iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po yung mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. At lahat ng may karamdaman, pagalingin niyo po, Lord. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Yakapin ng mahigpit, Lord, ang kapatid namin ito. At ganoon din po sa mga pamilyang hindi na nag-uusap-usap, nagkawatak-watak, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na ngayong Kapaskuhan ay maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasensya, kalimutan na ang mga hindi bagay na napagkasunduan o pinag-awayan. I-bless niyo po ang kanilang pamilya at pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po sa financial loan na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ng ulam. Pinoproblema pa kung paano po nila iraraos sa maghapon ng kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.